Para hindi nga nasasayang. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor. Ayan, tinanggap niya kahit hindi siya related sa posisyon niya. Ganyan kakapal ang mukha. Kung magic hero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun eh. Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Yun. Ayan yun. Nakumbok. Pero kahit na hindi niya sabihin, tumbok na tumbok siya at sunog na sunog siya kay Senador Marcoleta. Kaya ang daming nanonood dyan. Sunog na sunog siya dyan. Kaso, ang kapal na mukha. Pero, kung tutusin, nakakahiya yan. Nung sabihin ni Marcoleta na ganyan, sabihin niya sa maraming taong nanonood niya sa Senado. Maraming mga abogado. Maraming mga talagang hindi basta-basta. Talagang mga political analyst pa siguro yung mga nanonood dyan. Sunog na sunog siya dyan. Kaso talagang makapal lang ang mukha. Tinan mo. Kaya tahimik lang. Ito po ba'y premyo? Oo, isa pa yun. Kasi kailangan natin mag-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Tama naman. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron eh. Tama po, Mr. President. Iyang kasi ang napapala. Sabi mo, Ayan po, nako dito sa bidyong ito. Hindi po pinalagpas ni Senador Marcoleta ang taong ito. Naubod ng kapal ng mukha. Biruin ninyo, siya pala ang head ng LTO. Kaya ako, nagulat din ako, di ba? Kahit sino, magugulat eh. Dahil sa kalukuhang ginawa nitong taong to. Kaya nga ang kasabihan natin sa pamilya eh, di ba? Yung sa pamilya natin na, ay kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Pero iba naman to sa version ng politiko eh. Ito po yung, pero dito lang po sa politika, kung ano ang pangulo, ay siya rin ang kapalpakan ng hahawak ng departamento. Yan po para sa politiko, di ba? Kaya bakit pa tayo papayag na napakalaki na ng problema ng LTO at tapos ang hahawak sa LTO yung problemahin din natin. Di ba? May mga problema na nga yung mga driver na Pilipino tapos problemahin pa nila yung head ng LTO. Kaya bakit ang bang dahilan na ito na si Lacanilaw ang umahawak ng LTO, iyan ang katanungan dito sa video nito kung saan tinidinig ang usaping pang budget para sa LTO diyan sa Senado. Kaya tamang-tama, narito sa Senado si Marcoleta na talaga namang hirap na nga ang mga taong bayan dahil ang president natin ay adik, di ba? Adik ayon sa kapatid niya na si Amy Marcos ha. Tapos maglalagay pa ng mag-appoint pa ng ganitong klaseng tao na manhid at upod ng sinungaling. Na upod ng sinungaling sa katawan na may kasamang kapalpakan at kakapalan ng mukha na siya kumbaga sa katauhan ni Lacanilaw. Kaya sa hearing na ito ay panoorin muna natin at pakinggan ang bawat talakayan sa budget sa hearing na ito sa Senado. Bago po ang lahat ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya heto po no, panoorin po natin ang video ito. May I know the name of the current head of the LTO, Mr. President? Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, Your Honor. Is the new head of LTO. Yan, matunog po ang pangalan, Lacanilaw.
naubod ng kakapalan ng mukha. Maybe no, Mr. President, if the current LTO, Teka, nung inyo pong matatandaan, na ano to na contempt, pinakontempt ni Amy Marcos, kaya galit na galit si Amy Marcos dito Ang problema naman, hindi pinirmahan yung contempt neto ni Escudero. Kaya maraming nagalit kay Escudero noon Siya pa yung presidente noon, SP. Si Escudero pa ang SP noon. Pero talagang ubod na sinungaling, nandyan na yung ebidensya, kitang-kita na yung ebidensya, kitang-kita na yung kasinungalingan niya. Nagsisinungaling pa rin, kahit na kitang-kita na nga yung ebidensya. Kaya galit na galit si Amy Marcos dito sa taong to head has been trained in the transportation sector to merit replacement of Attorney Vigor Mendoza, the last one that I knew to be the head of the LTO. Tatanong pa muna, no? Pinag-uusapan pa At syempre, si JB Your Honor, Herrero Mr. ang President, he is dumidepensa. beside me right now. He said that he Kaya has been nakakausap lang. active in the motoring sector and at one time part of in one of the investigation in one of the issues in the LTO in sa taong 2008-2009. Maybe no, Mr. President, how active or to what extent he is so active in the motoring sector? Napaka-questionable kasi. Napaka-questionable rin talaga ng credential nitong taong to. Na magtataka na lang. Kaya ito si Marcoleta nagtataka Your Honor, Mr. Bakit President, according napunta to dyan the sa LTO LTO? head, he was active in the motorsports before, car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Mr. President, pagka ikaw ba ay nasa car racing or anumang klaseng racing o horse racing, halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Alam mo niyo, Mr. President, Hindi doon naman po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government. Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Kaya biro nyo, babadgetan mo tong departamentong to, pero yung umahawak ng LTO corrupt. Grabe ang pagka-corrupt. Corrupt na nga yan nung ihatid si si PRRD sa Dahi. Siya yung sumama. Talaga sunod-sunuran lang sa corrupt. Hirap din Talagang mahirap din ang sitwasyon ng Your Honor, LTO. Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in Ayan yung nakikita nyo sa likod ni Ercito, nakalbo. Diba? Kapal. yung po kanilang family was part of had a bus company and yung his previous jobs, he said that he was active in the motoring industry and also importation of cars. So more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector.
O dahil ba you own a bus company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiasts? O nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po ang pinag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po Tama. Kaya without nga. belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, EDSA lang po, sasakit na po lahat ang ulo natin. Pagkatapos, Lagi naman. ngayon po, meron na namang mag-e-head. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Okay Bakit na po yung tinanggal dati. yung dati, Mr. President? Okay na yung dati. Bakit tinanggal pa ipapalit? Bugok. Bugok yung ipapalit. Your Honor, Mr. Grabe. President, according to Secretary Lopez, they bowed down to the wisdom of the President. There was a sort of a rigudon within the DOTR family, yung LTO head dati. Si Tony Flor Mendoza is now with LTFRB. Si current LTO Director Lacanilao came from the Office of Office of Transportation. Si Wadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nanggaling doon. So, di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Sorry, ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor. The current head of NTO. Ambassador. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigudon doon po sa DOTR attache agency, Your Honor. Mr. President, Pero kung nagkaroon pala ng rigo doon, talagang may mga nasibak talaga, di ba? Kaya, syempre, na-desisyonan siguro ng presidente, kaya nga siya ay nakita, kaya nagdesisyon yung presidente na magkaroon ng rigo doon. Kumbaga, ano lang yan yung rigo doon na yan parang formality lang para masabi lang na hindi sila makitaan ng pamumulitika. Pamumulitika rin talaga ang ginawa ng presidente. Kahit nasabihin nating rigo doon pamumulitika pa rin. siguro po hindi na-advise na mabuti ang presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano pong connection sa transportation? Hindi na-advisean. Talagang plano na talaga. May nakalaan na. So, alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo doon siya po ay nasa Villamor Air Base. Oo, kita. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun? Ang laki ng niyan. Ang laki ng participation niyan na pag-kidnap kay PRRD. Kumbaga iyan yung talagang promotor. Bukod pa kay Torre. Grabe ang kasinungalingan na pinaggagawa sa Senado. Huling-huli na. Kumbaga umaapaw na yung mga ebidensya. Sinungaling pa rin. Ang galing magpaikot. Siya raw pumirma pero hindi niya alam na kung ano yung ginagawa niya sa Villamor Air Base. Lamang po siguro yung transport-related activity na pwede nating isamput sa inyo. Other than that, wala. Wala Ang naman mahirap po, talaga. Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ginamit mo, so hindi ka rin dapat sana ron Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo, no? So wala din Walang kwenta. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing Dami na ng licensing problema. lang. Yung pag-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Isa yan sa mga maraming corrupt. Isa yan sa corruption na departamento. Tapos yung magiging head nila, ubod ng corrupt. Puro mga corrupt lang ang gagawin niya. Puro kabalastugan lang ang gagawin niyang head na Lacanilao na yan. Registration, enforcement ng ating LTO laws.
Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Wala naman po kayong training din. Ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? ASEC, lakan nila. Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Ano po? Civil engineer po. Ang dami po civil engineer sa Pilipinas. Na matitino Dapat bakit pa yan? Dahil Bakit po ba yan sa pa yung engineer napili kayo? nilang civil Gusto ko sanang engineer? malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo? Nang dahil lamang po sa rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was Marami advised pa. very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay eh. Bakit po kayo nagaling sa SETC? Kaya ang nilagay. Kaduda-duda. O sige, dahil nirigudo sana kayo, baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crime. Parang magkalapit. Pero parang dali po kayo sa LTO. Masyadong malayo po yun eh. Is my observation valid, Mr. President? Kumbaga yung mismatch, yung hindi relate sa credential niya versus LTO. Malayong-malayo nga, sabi ni Senador Marcoleta. Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po ng ligo doon. Kaya kung makikita mo yung pagmumukha nitong taong tong kalbo na to, grabe. Grabe ang kasinungalingan ng ginawa sa Senado. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, baka hindi siya in-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan niya sa commission on appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Parang yung Pangulo, incompetence din. Now we're talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. Paano mo Yung nga concern naman is- bibigyan? Paano nga ba natin pagkakatiwalaan ang isang ganyang tao na bigyan ng budget? Kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po, may papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos doon sa kanyang dapat nakapuntahan considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat-dapat. Wala. Talagang nanakawin lang ang budget ng LTO. Mr. President. Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So, yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron na akong ditong side eh. Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor eh. No, na political appointee. Na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint Nabanggit mo yung railway system. Ano na nangyari? Tanggal ang release. Asa na yung elevator? Ay, kumaga, elevated rail. Wala pa rin po akong nakikita. Wala pa akong nakaangat na rail. Wala pa silang natatapos. Magsinga pundasyon, wala eh. Tingnan nyo yung release ng train. Binaklas lang ang release. Binaklas nila pero wala pa nakatayo na pundasyon.
at mapaglalagyan ng release. Ano na, 3 taon na, simula ng binaklas. Wala na mapakinabangan ng mga tao. Kumbaga, hirap na sabihin pagdating sa transportation. Yun na nga lang ang inaasahan na mura na transport ang PNR. Ang dami sumasakay dyan. Dyan sumaasa na malitang pamasahe. Ano nangyari? Talagang kinurap yung pondo. Ito nga, sinasabi ni JB Ejercito kung paano naging palpak ang pamumuno ng PNR. Po ng isang dati naming konsehal na wala lackluster record kahit bilang konsehal, kaya nga minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ako minsan. Nangihinaya po ako sa posisyon, we should be pointing people who have that capability and knowledge in position para hindi mo nasasayang. Salamat po sa sagot. Para hindi nga nasasayang. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor. Ayan, tinanggap niya kahit hindi siya related sa posisyon niya. Ganyan kakapal ang mukha. Kung magic hero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun. Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Yun. Ayan yun. Nakumbok. Pero kahit na hindi niya sabihin, tumbok na tumbok siya at sunog na sunog siya kay Senador Marcoleta. Kaya ang daming nanonood dyan. Sunog na sunog siya dyan. Kaso, ang kapal ng muka. Pero kung tutusin, nakakahiya yan. Nung sabihin ni Marcoleta na ganyan, sabihin niya sa maraming taong nanonood dyan sa Senado. Maraming mga abogado. Maraming mga talagang hindi basta-basta. Talagang mga political analyst pa siguro yung mga nanonood dyan. Sunog na sunog siya dyan. Kaso talagang makapal lang ang mukha, tinan mo. Kaya tahimik lang. Ito po ba'y premyo? Oo, isa pa yung... Kasi kailangan natin mag-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Tama naman. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron eh. Tama po, Mr. President. Yan kasi ang napapala. Sabi po niya, Asik Lacanilaw, siya nga po, confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon. There's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what? Kasi illegal ang kidnapping ang ginawa niya eh. Hindi niya muna dinaan sa korte eh. Hindi nila dinaan sa Supreme Court si dating Pangulong Duterte. Hindi sila gumawa ng due process na tama. Kaya ganyan kakapal ang mukha. Authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to Asik Lacanilaw, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. What do you mean they're on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he's the local counterpart of the Interpol in the Philippines? Yung po PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Opo. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy, but the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if... Oo. Dahil yan yung susunod sa due process eh. Yan yung talagang hahatid, pero hindi hahatid niyan. Dadaan niya sa korte. Yang tututunay na sinasabi ni Marcoleta. Talagang susunod sa due process yung mga yan. Kasi sila talaga yung maghahatid. Hindi muna nila ililipat si
si Pangulong Duterte. Kaya nga eto si Torre, tsaka yan, may pagkaalalagyan yung mga yan eh. Nakakaasar na yung mga tao sa kanila. We assume that was regular. Mali-mali naman yung pinaggagawa sa pagproseso ng pagkidnap kay Pangulong Duterte. According to Lacanilao, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. Oh, sa bagay siya, may pinirmahan siya ron eh. May pinirmahan. Pero ebidensya yun, Tapos yung ebidensya. PCDC po is the operational arm under OSCE, Your Honor, si President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of the document, Mr. President? Oh, According to Sikla Kanilaw, is Kailangan with the ibigay. Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. oh, nandun yun. He will try to request for a copy, Your Honor. Yan yung ebidensya. What does the document say, Mr. President? According to Sikla Kanilaw, he doesn't know exactly the contents of the document, but he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president, Your Honor, being OSCE. Nangyari. Why do you think, Mr. President, I should believe that statement? He referred to a document which content he doesn't know. Ang alam lang niya, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? Oh, ano? Paliwanag mo. Ano kaya masasabi? Sabihin niyo na yung totoo para matapos na ako. Kasi Para sandali matapos. lang naman sana ako. Kung hindi lang paligoy-ligoy kayo, tapos na ako. Puro paligoy-ligoy lang. Hindi niya pa sinasabi ang totoo eh. Well, according to him, it was in the nung nagkaroon daw ng investigation dito regarding that, according to Secretary Remulla of the ALG, that yun lang po na sinasabi that he was well documented when he he accompanied the former president, Your Honor. Sinabi mo na naman si Secretary Remulla eh. Puro kwentong kutsero naman ang... Ganito na lang. Kung sakasakali, Sir President, kung sakasakali lang naman, ano? Ito po kasi, tama naman yung aking suspecha, Mr. President. There was already an admission on the part of Ambassador Lacanilao then nung nag-hearing ang isang committee in the Senate on the arrest of FPRRD, na nag-volunteer ka lang eh. Because there is no available official o PCTC o walang personnel, kaya ikaw ang nag-volunteer. There is a transcript to this effect that you just volunteered. So there is no document. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Sa mga kapatid, talagang parang bayad lang. Parang papremyo lang sa kanya ito. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, ganito po yan eh.
Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng sabina o anumang klase ang ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. Pero kayo po nag-volunteer. Tama po. Yes, Your Honor, Mr. President, inamin po ni si Kaligaw na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag-volunteer. So wala na yung dokumento, Wala na yung dokumento, Hindi mo nga may paliwanag kung yung content ng document. Kwento lang yun, kwentong kutsero lang. Yes? Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na he was documented. You are documented as what? Kanina dokumento yung sinasabi mo ngayon, ikaw ng dokumento. Ano ba yun? Pinabaliktad ang usapan. Nung siya po ay nag-voluntaryo, kinakailangan daw mabigyan ng dokumento bago po, para po siya po ay makaalis. So okay, the document says that you volunteered. Volunteer. Kasi nasa transcript talaga ng Senate, Yes, Your Honor. He confirms. So the last question now, since you volunteered to accompany the former president to The Hague, kahit na irregular, illegal lahat ng mga proseso, Puro illegal. will you also volunteer kung sakasakali na babalik na ang dating Pangulo na ikaw rin ang mag-uwi sa kanya? He said that if there is an order for him to do so, he will volunteer. Pero paano magiging voluntary kung ordering ka pa? Kaya nag-volunteer ka kanina. Maria Joseph naman na usapan ito. Kung may order daw, siya po ay susunod yun. Hindi na voluntary yun. In-orderan ka na. Mandate na yun Salamat po, Mr. President. Pasensya na po at bumaba lang ng konti. Maraming salamat po, Mr. Sponsor. Thank you. Ayan po, no. Hindi na volunteer 'yon. Kumbaga inutusan ka na eh. Hindi ka na volunteer, inutusan ka na. Inorderan ka na eh. Ayan po, no, talagang napanood po natin at napakinggan ang kapalpakan na ginagawa ng head ng LTO na kung saan ay mismatch ang credential at yung posisyon niya ngayon sa LTO. Kaya, yan po, no, bago ang lahat, welcome po muna uli. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Kaya ito po, no, napanood natin at napakinggan natin yung mga conversation at paliwanag na talagang dyan natin makikita kung gaano kapalpak ang administrasyong ito. Kumuha siya ng isa pang ipupukol na bato para sa atin. Kumbaga yung malaking problema, yung Pangulo na eh. Tapos nag-assign pa siya ng isang problema pa na ipupukol sa atin. Kaya ayan po. Maraming salamat po.